Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute and the Philippine Journal of Science. So para lang sa kaalaman ng lahat, ang PJS or ang Philippine Journal of Science, ito ang oldest na scientific journal sa Pilipinas. Ang first issue nito ay noong 1906 pa, so around 118 years na siya. And also, peer-reviewed na rin siya at libre lang. Ibig sabihin, walang publication fees. At ang publisher ay ang DOST or ang Department of Science and Technology at managed ito by the Science and Technology Information Institute. So kung interesado kayo mag-publish ng paper ninyo dito, check nyo lang ang link sa description. So ayun, ang guest natin ngayon ay nagtapos ng BS Biology, major in Zoology at the UP Los Baños in 2023 and also he graduated as magna cum laude. He is currently a research assistant at the De La Salle University, Brother Alfred Shields FSC Ocean Research Center, where he works on projects for coral reef conservation and research. As an aspiring marine biologist, his research interests focus on coral and fish ecology as he strives to make a significant contribution on marine conservation in the Philippines. So without further ado, let's all welcome Mr. Gabriel Hildawa. Hello po. Hello rin sa mga viewers at tagapakinig natin. Very interesting tong yung ginawa ni Gab, no? Kasi in addition dun sa science na ginawa niya, impressive yung ginawa niya kasi within less than 1 year since nagsimula siyang magtrabaho as research assistant, may na-publish na siya agad na paper. So, ayun. Pag-usapan natin yan mamaya kung paano niya ginawa and also yung mga results nila. Pero ngayon kilalanin muna natin si Gab. And ayun, yung first question namin palagi sa guest ay when did you realize na gusto mo magtrabaho sa science sector? Ang alam ko, nag-start itong realization na to nung grade 9 ng high school. Matagal ko naman nang na-enjoy yung science as a subject and lalo favorite ko dati, every year pupunta kami ng beach, ganyan. Na-enjoy ko na talaga siya. Pero dati gusto ko, ang pangarap ko ay maging architect or maging lawyer. Kasi meron akong family members na lawyers. I think yun yung naging dream ko noon kasi hindi pa ako masyadong exposed noon sa science careers na possible pala yun and viable pala sila. And growing up, yung tingin ko sa scientist ay parang think for the most intelligent people of the society lang, ganun. Kaya, hindi ko siya na-consider before. Until, nung grade 9 ako, meron akong nakitang video ng BBC. YouTube video siya. Ang title ay, How do you become a marine biologist? Tapos, pinanood ko yun. Tapos, dun ko na-realize na, pwede pala akong maging ganun. And that, you can actually be paid to be in the ocean. Kasama yung mga sea creatures, di ba? Parang sobrang mabenta siyang idea. Kaya sobrang excited ako nun. Kasi yun nga, yung idea na i-enjoy mo tapos yun yung work mo. Kaya hindi ko masyado naisip nun yung mga factors like practicality, etc. Basta I knew lang that I had the passion for the ocean and yun yung gusto ko maging work ko in the future. So, yung course mo, di ba, BS Marine Biology or Biology? Tama ba? Biology. Biology. Tapos major in Zoology. Pero di ba dun sa LB, meron silang Marine Biology na program or sa masters lang yun? Unfortunately, wala silang Marine Biology na program. Kasi yun rin nung bandang grade 12 na, nung time na naghanap ako ng course, marine biology rin talaga yung hinahanap ko. And parang ang nahanap ko noon ay sa may Dumaguete pa, sa Siliman. And hindi pa ako willing na mag-move away from my family, ganyan. So,
nag-ask ako sa mga profs ko kung anong pwede kong gawin. And yun nga, nasuggest ng isa kong prof na mag-BS Bio ako sa UPLB and then I'll take zoology as a major. Tapos yung thesis ko na lang, yun yung i-incline ko sa marine. I see. Pero yung sa zoology nyo na program, gaano kadami dun yung yung marine biology na part na inaaral niya? Kasi sa amin, pwede kaming pumili ng courses namin. Like after namin mag-major, merong required courses, 3 sila. Tapos yung the rest, parang elective or free electives yung tinatawag nila. Ikaw pipili kung gusto mo mag-take ng, kung marine, tulad ko, tiniko ng mga course ay ichthyology o yung pag-aaral ng mga isda, tapos yung marine ecology, yung mga ganyan. So, yung iba naman, iba yung tinitake nila, yung mga gusto mag-med, nagtitake ng histology, mga ganyan. Actually, medyo onti lang yata kaming marine inclined noon. Kasi maraming gustong mag-med, kaya, ayun. Pero aside, pipili-pili lang ng course talaga. Pero medyo medyo weird lang din kasi pakinggan yung marine biology sa LB kasi bundok siya di ba? Wala namang dagat dun. Oo, actually. Kasi nung naghanap rin ako dito sa Luzon, parang wala akong nakitang marine biology talaga. More on biology lang in general. Tapos mag-specialize ka na lang na into marine, ganun. Pero hindi mo naisip na mag-fisheries instead na biology, parang fisheries ka na agad? Honestly, nung time na nagde-decide ako ng course, hindi sumagi sa isip ko mag-fisheries. Feel ko dahil yun nga medyo limited pa yung knowledge ko of going into college na magma-marine biology ganyan. Pero nung bandang mga third year na ako nung pinag-iisipan ko na yung mga bagay-bagay, doon ko na-realize, sabi ko, nga, parang ang interesting din pala ng fisheries. Pero, ayun, sayang na, hindi ko siya na-consider noon. Pero, no regrets naman sa path na na-take ko ngayon. Sabagay, kapag high school kasi pumipili ka ng course, hindi mo rin alam talaga kung anong available sa Pilipinas. Totoo. Tsaka parang bata ka pa lang, like ganun ka pa lang ka bata, tapos magde-decide ka na for your future. So, ang dami talagang factors na magka-come into play. Saka, yung pagtatanungan mo, yung sagot niya, depende rin sa mga alam niya na courses, di ba? Yun nga. Exactly. Kasi, yung backstory nun, kaya ako nag-biology, kasi meron akong pinsan na nag-BS biology din sa UPLB. And nung nag-ask ako sa kanya, nagkwento siya ng mga fieldwork experiences niya, ganyan. Parang, nung narinig ko yun, gusto ko yun. Kaya nag-lock in na yung utak ko, okay, BS Biology na. Hindi ko na masyado na pag-isipan yung iba. Like, sinunod ko na lang yung mga dati kong gusto na mag-architect, nilalagay ko siya sa second option, ganyan. Pero parang na-fix na ako sa biology kasi based sa kwento ng pinsan ko na, gusto ko rin naman yung pag-aralan. Ayun, so kung may high school students man na nakikinig na nanonood dito sa podcast, ayun, hopefully nagiging familiar kayo sa mga courses dito sa Pilipinas. Slowly. Totoo. And then, pagka-graduate mo, well, kasi di ba pagka-graduate natin ng college, parang malaking challenge din yung paghahanap ng trabaho. So ikaw, paano ka nag-land dun sa first job mo as a research assistant dun sa Marine Station ng Lasal? Actually, itong yung first job ko, medyo may pagka-random siya kasi after ko graduate, alam ko na gusto kong mag-research, marine research, and ang inaay ko talaga nun ay sa UPMSI, naghahanap ako ng work, ganyan. Tapos months passed, walang lumalabas na mga job opportunities na pasok sa gusto ko kasi parang pa naman ako nun may kahit pa paano may ipon pa ako na kaya kong mabuhay na wala. Hindi pa urgent yung need ko na mag-work, kumbaga. So, pag nung time na yun, pag hindi ko gustong-gusto yung project, hindi ko siya ina-applyan, ganyan. Mga 3 months, ganyan. Until sa dumating yung time na
medyo naumay na ako sa bahay. Parang nangangatay na ako na gusto ko nang mag-field, gusto kong mag-research, ganyan. Ginawa ko, yung kasi, yung social media page ng lab namin sa Lasal, hindi siya active talaga. 2023 ako graduate. Ang last post nila, job opening ng 2021 pa. Tapos, kasi pandemic. Oo, pandemic. Gustong-gusto ko talaga. Nung nakita ko yung job posting na yun, 2021 pa, pero sakto siya sa gusto ko. Kasi yun nga lang, ano pong magagawa ko? For sure, wala na yung opening na yan, di ba? So, ang ginawa ko, kasi wala akong mahanap na gusto ko, na nag-identify ako ng labs na gusto ko pasukan. Una, itong sa Lasal, kay Dr. Wilfredo Licuanan, and yung pangalawa, may lab ng fish naman, kay Sir Rene Abesami sa UPMSI. Wala silang job openings that time, pero ang ginawa ko, nag-email lang ako, in-email ko sa kanila yung resume. Hinanap ko yung email ng lab head sa Google, sinearch ko talaga yung mga previous publications nila para lang makita ko yung email. Tapos nag-send ako ng email na baka may opening kayo and kasi gusto ko ganyan. Tapos sinend ko yung resume ko. And then, mga weeks yung lumipas, hindi ko na siya inisip kasi parang ano bang i-expect ko, hindi naman sila nag-open or something. Biglang nag-reply yung sa DLSU sa akin. Sabi niya, sabi sa akin ni Sir Al nun, wala kaming opening ngayon, job openings. Tapos sabi niya, decide if magkakaroon man kami, inuuna namin i-accommodate yung interns namin. Kasi meron na pala silang intern. And honestly, before ko sila ma-discover, before ako nag-job hunting, hindi ko alam na may marine station pala yung Lasal. And then, ang nangyari, parang sabi ko, parang ito yung first rejection ko. And then, may friend ako na nagsabi sa akin, what if try mo mag-apply ka for intern sa kanila? So, yan yung ginawa ko. Nag-reply ako kung pwedeng may internship, kung pwede ako sumali sa internship nila. And then, thankfully, biglang ang reply sa akin, magkakaroon kami ng field, this, ganyan-ganyan, baka gusto mo sumama, all expense paid, pupunta ka lang, ganyan. And then, pumunta ako, tapos natuto na ako ng parang may workshop yun on coral taxonomy. So, sumama na ako and nagulat ako na intern na pala ako nun. Kasi akala ko nung una, volunteer pa lang, parang ganun. And then, after nun, sumasali ako sa mga activities nila until 2 months after yata. I think 1 or 2 months after, magsistart na ng bagong project. So, isa na ako sa mga na-offeran nung position. Ito din yung struggle talaga ng lahat ng researcher or lahat ng gusto mapunta sa research kasi yung trabaho contractual at patsambahan talaga yung patsambahan yung opening. So kung gusto mo maging isang research assistant, yung best way na gawin mo ay i-contact mo directly yung lab head para mag-inquire kung may position. Totoo. Dapat talaga ikaw yung magsisipag maghanap kasi hindi pwedeng magre-rely ka lang sa kung anong pinapost nila, ganyan. Tanda ko pa nung unang in-interview ako ni Sir Al, kabado pa ako. Kasi idol ko yun si Sir Al eh. Unang tanong niya sa akin, saan mo nahanap yung email ko? Sabi ko, sinerch ko lang po sa Google. Sa Batangas to, di ba? Yung marine station nila? Pero yung main parang office is sa Manila, sa DLSU Manila. Si Sir Al, pa naman yan? Tawag nito? Leading scientist sa Philippines pagdating sa sa coral reefs. Sobrang hindi ko in-expect 'yon kasi yun nga itong research na ginawa namin, yung pinublish. Sobrang daming papers niya yung binasa ko para lang mabuo to and lagi ko siyang nilalagay as references ganyan. Kasi hindi ko talaga in-expect na magre-reply siya and magiging open siya for random cold emails. And ayun, nandito na ako ngayon. Pero bago mo siya in-email, alam mo na isa siya sa mga top scientists sa Philippines or like nilook up ko na talaga. Siya pati yung isa kong in-email sa MSI kasi parang nakikita ko sa Facebook ko lagi na pag may mga talk, sila yung nagto-talk, ganyan. So, ngayon, ka ba? Nagma-masters ka ba under kay Sir Al? Or
Ngayon, hindi pa ako nagma-master. Pero may plan ka. Pre-share bigla eh. Pero actually, bago pa naman ako graduate, I had plans na talaga na mag-masters. Pero, ang goal ko kasi noon, goal ko pa rin naman siya ngayon, pero ang iniisip ko nun, gusto ko pag mag-masters ako, try ko maghanap ng scholarship opportunities abroad. And then may mga napuntahan ako ng mga seminars, talks about securing a scholarship. And then, ang daming nagsasabi doon na mas okay na mag-work ka muna bago ka mag-take ng masters. Kasi parang pag pumasok ka na ng masters, alam mo yun, meron ka ng experience na panghugutan, may experience kang masishare sa mga kaklase mo sa MS. And hindi ka papasok ng masters na puro theoretical lang yung alam mo. Parang ganun. So, plan ko talaga mag-masters, pero ine-enjoy ko pa yung time ko sa working era ko ngayon. Kaka-graduate mo pa lang naman eh. Tapos, pag nag-masters ka kasi, balik aral na naman. Oo, aral na naman. Siguro pag-usapan na natin yung research ni Gab. So, ang title nito, Coral Health and Benthic Composition of Reefs Within a Marine Protected Area in an Open Access Site in Western Calatagan, Batangas. So, Gab, can you explain muna yung paper mo in just one sentence? In one sentence, sa research namin, we gathered and reported baseline data ng conditions ng coral reefs sa Barangay Gulod, Calatagan, Batangas noong 2023, matapos nung widespread coral bleaching noong 2020-2021. Ayun. So, bago pala natin pag-usapan yan, kasi kanina nabanggit ko na within 1 year since nagsimulang magtrabaho si Gab, nakapag-publish ng isang paper. So, siguro kwentuhan mo naman kami paano mo nagawa yan. Kasi talaga to research to nung undergrad ako. And parang one of the requirements lang siya. Until, yung advisor ko, sinabi niya na, what if i-publish natin to? So, after ko graduate na siya, doon na namin major revisions until ayun, pwede na siyang for publishing sa PJF. So, itong research na to is undergraduate research ko and not actually pa sa work ko. Okay. So, ito basically yung college thesis mo. I see. Parang okay. Nice. Ayun, so sa lahat ng audience natin diyan, yung college thesis nyo, pwede nyo yan ma-restructure para ma-publish nyo sa journal. Yeah, sayang din yung effort. I-publish nyo yan. Wag lang ma-stuck dyan sa computer nila. Totoo. Tsaka highly recommended din yung Philippine Journal of Science kasi maganda din yung review process nila diyan eh. Katulad lang din sa sa mga international sa ibang mga international na journals. Tsaka libre pa. Din to, speaking from experience, nakapag-publish na rin kasi ako sa PJS. Yung pinagkaiba nila sa ibang mga journals, mas strict sila sa authorship. Ganun pa rin ba ngayon? Pipirma kayo isa-isa. Dun may document kayo na pipirman. Isa-isa. Tapos dapat lahat ng pangalan nyo nandun sa 3 categories. Ganyan. Para ma-consider na author. So sa ibang journal kasi wala nang ganun eh. Kung ano yung nilagay lang ng author na mga pangalan and email, yan na yan. Tatanggapin na nila. Ngayon, yung research mo na yan, paano ka nag-come up with that topic? Paano mo siya na-formulate? Nung pumasok ako ng UPLB and nung nag-take na ako ng major, ang alam ko lang talaga, ang gusto kong maging research ay tungkol sa corals. Yun lang. Tapos, so nagbasa-basa ako ng papers, ganyan. And then, kinonsult ko yung advisor ko. Tapos, nung nag-propose ako, may sinuggest naman siya sa akin na itong topic na to sa Calatagan. Kasi, yung parang background nito, marami kasing turista yung pumupunta sa Calatagan. Kasi, uso dyan, may mga floating house, ganyan, may mga nag-field trip, yung iba, family time, ganyan, and meron namang, actually, marami-rami din nagre-research doon sa Calatagan kasi meron silang magkakatabi na mangroves, may seagrass, and may coral reef ecosystem. So,
parang ang ganda niya ang ganda mag-conduct ng research doon. Pero, yung napansin namin, wala pa rin silang published data na easily accessible regarding sa state ng coral reefs nila. So, pag naisip namin, pag kunyari magkaroon ng disturbance like yung mass coral bleaching noong 2020, paano mo malalaman yung extent and intensity ng disturbance, di ba? Kung hindi mo naman alam kung ano siya before. Tapos ayun, doon namin inintroduce ako ng advisor ko sa citizen science method ng Coral Watch para ma-assess yung coral health. Tapos from there, nag-develop na yung study namin. Tapos sa pag-develop, yung naging objectives namin were to, gather baseline data for the reefs and compare yung health or yung coral color between growth forms and yung benthic composition nila, yung dalawang site. Kapag sinabing coral bleaching, for example, may nagsabi na 50% ng reef ay nagkaroon ng bleaching. Talagang 50% yon ng buong reef na bleach or misinterpretation yon? Possible naman siya na maging 50% talaga. Siguro naging depende na rin sa methods paano nila na-come up yung 50% na yun. Like nag-set lang ba sila ng station, ng boundaries. Ito yung pag-aaralan namin. So, possible naman na may times talaga na 50% ng reef talaga ang nag-bleach. Pero kasi, yun nga, restricted din siya sa methods kasi usually, ang coral reef, sobrang laki nun and hindi mo naman masasample yan ng isang buo. So, kung okay naman yung method mo and and valid, statistically valid para ma-represent niya yung general condition, I think, possible naman talaga na mag 50% yung, masabing 50% yung coral bleach. Well, hindi pa natin pinag-usapan yung results yun, no? Ano lang to, hypothetical. So, for example, yung 50% na yun na bleach, nakaka-recover pa rin yun na magbalik sa 100% yung coral cover or... Pero medyo kadugtong nga siya ng results ko pero overview, insight na lang ay actually pwede siyang bumalik sa 100% recovery. Kasi magdedepende sa maraming factors pero ang main factor dyan ay dapat kasi ang bleaching is caused by stress, di ba? Mas mabilis makaka-recover or mas okay sila makaka-recover pag mas maagang natanggal yung source ng stress nila. Kasi pag bleach, pag puti naman, hindi naman automatic na patay na sila agad eh. Pag bleach, minsan nandun pa yung polyps nila pero wala lang zooxanthellae or like yung algae na nasa loob nila na nagsusupply sa kanila ng food and energy. May window time pa sila para mag-recover yung mga algae na yun and fully maka-recover yung buong coral. Ay, ito pala, lang to, for the general audience, baka may mga na-confuse pa. Ang coral ba, bato ba siya or hayop? Para sa mga nakikinig natin na hindi pa sure, ang coral po ay hayop. Actually, hindi po siya bato. Hayop siya na malapit siya na kamag-anak ng mga jellyfish and may buhay siya. So, namamatay ito at nasi-stress din. Kaya yun, po sila, hayop po sila. Kaya kailangan silang pangalagaan at may needs sila. I think para sa atin, very common na yun na knowledge na mga animal sila. Pero minsan kasi nakikita mo pa rin sa social media na na-amaze na, ay hayop pala yung mga coral. Hindi ba? Oo, totoo. Ayun. So hopefully, na-clarify natin yun sa mga audience natin. And then, going back dun sa sinabi mo na tiningnan mo yung coral health gamit ang color. Tama ba? So, yung measure ng health, color lang or may ibang parameters pa na Hindi ako entirely sure sa lahat ng possible parameters. Pero kasi, yung sa method namin, nag-base talaga kami sa coral color. Kasi yun yung isa sa doon nag-base yung citizen science method ng Coral Watch na dinevelop sa Australia. Kasi usually, big indicator naman talaga ng coral health yung color. Kasi di ba pag bleaching, pag hindi sila bleach, maganda yung kulay nila, matingkad, brown, ganyan, merong ibang bluish yung color. Pero pag nasistress sila,
ina-expel kasi nila yung algae na nasa loob nila. So pag in-expel nila yun, yung algae na yun yung nagbibigay ng kulay. So pag in-expel nila yun, mamumuti sila. And so it means na pag mas maputla siya, mas onti yung algae na nasa loob niya, ng polyps niya. Which also means na mas onti yung kayang mag-acquire para sa kanya ng food and energy. Ayun. So I guess may basic background na tayo dun sa sa research ni Gab. Siguro punta natin yung yung methods and then yung results mo. Like pwede mo bang ikwento sa amin ano yung methodology ng research mo? Like gaano ka kadalas pumupunta dun sa site mo? Ano yung nagsuscuba ka ba or gumagamit ka ng mga GoPro or remote controlled na vehicles or ano? Etong research namin, ginawa lang namin siya for, I think, if I remember correctly, 5 days. Ano siya, 2 parts siya. Yung una, coral health, which is yung coral color na yung ginamit namin. And second is benthic composition. Kung saan, pinicturean talaga namin yung coral reef. Nung una, sa coral health, ako yung gumawa nun. Kasi nung time na yun, hindi pa ako certified for scuba. And yung coral health, yung pag-record ng coral color, pwede mo siyang gawin ng snorkeling lang, may onting skin dive, ganyan. Kasi meant to be, citizen science method talaga. So, ganun lang talaga. And, ayun, ginagawa namin, nagsiswim kami along the reef, random kicks, ganyan, tapos magme-measure kami ng color, i-record namin. And then, sa benthic composition naman, yung advisor ko and yung ibang team members namin, nag-scuba sila, nag-lay sila ng transect line sa reef, and then, pinicturean nila yun. Every meter sa transect line. And then, yung photos na yun yung pre-process ko after ng fieldwork sa data processing, pre-process ko para makuha yung diversity and yung coral cover. Curious pala ako dun sa sa sinabi mo na pre-process mo yung image. Kasi sabi mo kanina yung coral health ay based sa color. Pero 'di ba pag pinicturean mo yung coral underwater, yung picture na yun hindi siya ganun kalinaw, parang medyo greenish siya 'di ba tingnan kasi yung penetration ng light, something ganun. So paano mo siya pina-process at ina-evaluate? Yung sa coral cover kasi mineasure namin siya in situ. So nandun kami mismo, yung chart namin, itatabi namin sa coral. Tapos isusulat agad namin sa slate. So pagbalik namin, may data na kami agad. Yung sa benthic composition, yun yung ginamitan ng camera, ng picture. Pero I think possible pa rin naman mag-assess ka ng coral health using photos as long as kung itabi mo yung chart doon kasama sa picture para kung naging medyo green man yung coral, at least maging medyo green din yung chart, di ba? Parang may correction, parang ganun. Pero sa research namin, in situ kami nag-measure ng coral health. And then yung sa benthic composition, pinicture namin and then pre-process na pagka-uwi. Pero di ko alam kung ino-overthink ko siya. Kasi di ba yung meron kang printed na color chart, tama ba? So pag tiningnan mo yung color na yon above water, medyo clear siya. Tapos pag nilagay mo na siya underwater, for example, kung gaano siya ka-green above water, iba yung pagka-green niya underwater. Yeah. Yung naman yun, kaya rin siya in situ ginawa para mawala yung bias na yun na kasi nga pag mas malalim, mas umuunti yung colors na nakikita natin sa tubig ganyan. Kaya ginagawa namin, tinatabi talaga namin. And then yung sa color, sa chart kasi, may code siya eh. Like kunyari, E6, pinakamatingkad, E5, tapos hanggang E1, siya, puputla. So pag tinabi mo, na-minimize yung effect ng color loss kasi at the same depth sila eh. So, kahit mataas ka, makikita mo na siya, kung mas malapit siya dito sa E6, yun nagsusulat na E6. So, hindi naman siya isusulat na
green, blue, ganyan. Mm. May code siya talaga. And meant to be na ilalapit mo siya sa coral para mabawasan yung effect ng variety ng colors. And then pagdating naman sa, for example, may picture, for example, hindi nyo siya natingnan in situ, may picture tapos titingnan mo siya sa computer mo. So yung scale na gagamitin mo, yung printed pa rin or mayroong digital na Kasi I'm assuming iba yung kulay pag na-print mo siya, iba yung kulay pag nasa screen mo lang. Ewan ko, di ko alam kung ino-overthink ko siya or what. pero di ba yan, pag piniprint, may special na paper para talagang accurate yung kulay na yon. Tama. Yung sa amin kasi di ba sa Australia ang nag-develop nun. Ina-advise talaga nung group na gumawa nun, yung Coral Watch, na dapat sa kanila ka o-order ng card mo, ng chart mo. So, in-order pa namin siya from Australia para consistent lahat ng charts na ginagawa nila, pare-parehas ng kulay yung Kaya, ayun, in-order pa namin siya. So, made talaga siya for that purpose na tamang-tama yung kulay and waterproof yung card. Okay, gets. Ayun, na-clarify na. Baka nga, baka in-overthink ko lang siya. Ano naman yung results na nakita nyo? So, di ba, tinignan nyo yung coral health nung mass bleaching event nung 2023? Tama ba? Nag-conduct kami ng research 2023. Bale, after na siya ng mass bleaching event. And yung mass bleaching event kasi is nung 2021 pa. Okay. So paano mo siya ngayon malalaman kung tawag nito? Kung nangyari yung bleaching event 2021, tinignan niyo siya 2023, paano mo confidently masasabi kung nag-recover ba siya from that 2021 bleaching event or mas nag-degrade siya? Yung sa research kasi namin, isasama ko na dito yung results namin. Sige. Kasi dun sa research namin, na-document namin na healthy yung levels ng coral, healthy yung mga corals dun sa dalawang sites, MPA man or hindi. Healthy sila based dun sa literature and like yung na-record namin na data. Also, nung kinuha na namin yung measurements ng benthic composition, meron kasi kaming ginagamit na metric na pag ganito karami yung nakuha yung diversity or ganito kataas yung cover nyo, masasabi mong healthy yung reef mo. So, okay. yung values na nakuha namin, pasok siya for sa category A yata sa pagkakatanda ko. Basta ang nakuha naming results basically ay healthy yung corals and maganda yung coral cover. So, doon namin masasabi na naka-recover naman sila and hindi sila nag-grade kasi yun nga, based sa metrics, healthy sila. Pero, isa rin yun sa research gap na hindi rin namin masasabi talaga exactly kung are these the same corals or baka bagong recruits na to, tas lumaki na lang. Pero, kaya rin namin actually ginawa yung research na to kasi hindi namin ma-address yung research gap na yun. Kasi wala kaming prior data eh. Hindi namin alam kung ano yung state ng reef before the bleaching. So kaya rin namin kinonduct tong research na to para sa susunod, kung may gustong mag-research ulit, at least meron ka ng baseline na, okay, ganito dati, ganito karami yung corals, ganito ka diverse, ganyan. So sa mga susunod na research, malalaman na may makakompara na sila. Ganun. Yung bleaching event pala, anong dahilan nun? El Nino year ba siya or may other reason? I believe El Nino year nung yung 2020 to 2021 yun. El Nino siya. Okay. Sa pagkakaalam ko. So climate change, global warming, yun naman yung typical causes of mass bleaching event. Kasi hindi lang naman siya sa Pilipinas. And then yung pala, curious din ako sa term na yung marine protected area. Kapag sinabing marine protected area, anong ibig sabihin nun? Bawal na yung any form of human activity or limitado lang? Based sa knowledge ko lang,
Ang sa marine protected area kasi may iba-ibang parang yung local government rin yung nagsiset ng rules niyan. Merong ibang marine protected areas na totally bawal ka talagang mangisda. Merong ibang marine protected area na pwede kang mangisda doon, pero like yung mga spearfishing para matatarget mo talaga at bawal yung mga lambat, bawal yung hook and line, ganun. So, depende rin, sa pagkakaalam ko, depende rin siya sa mga rules na sinet ng local government for that marine protected area. Ngayon, punta naman natin yung more on behind the scenes. Kasi sabi mo kanina, undergrad thesis mo siya. So, anong naging funding situation nito para magawa mo yung mga fieldwork and other stuff? Thankfully, sinerte ako sa advisor. Kasi yung advisor ko, meron siyang research grant, ECWRG. So, ang ginawa namin, piniggyback namin yung research ko dun sa grant niya. Bale, ang nangyari, parang naging sub-research siya, yung study ko sa project ng advisor ko. So, parang, ayun, aside from that, meron rin akong nakuwang thesis allowance kasi scholar ako ng DOST, SDI. Pero ang main funding talaga is yung grant ng advisor ko. And then, kasama dun yung nagpa-license ka as scuba diver? Hindi. Kasi, ang ginawa namin nun, kasi, hindi siya, sa research, hindi pa siya necessary. Sa study namin, Kasi, yun nga, citizen science method yung ginamit namin for coral health. And kaya siyang gawin ng, snorkeling and skin dive. Pero may mga kasama naman, kasi sa team namin, marami naman kami sa team Kasi nga, project siya na advisor ko. So, bumuo kami ng team of 5 yata kami or 6. Yung may mga people doon na licensed for scuba. So, sila yung nag-take care ng mga scuba stuff like pag-photo ng transect. Anong mga challenges na na-encounter mo in doing this research? Fortunately, yung data collection part ng research ko, very smooth naman. So, karamihan ng challenges ko na na-experience is doon na sa bandang data processing and writing na part na. Kasi, una, as someone na first time kayo magsusulat ng ganun ka-extensive na research, natakot talaga ako. And ang daming self-doubt na, tama ba itong pag-interpret ko ng data? Okay ba itong pagkakasulat ko? Ganyan. Tapos, dagdag pa, I was starting to know corals pa lang nung time na yun. And, sobrang haba ng laki ng learning curve ko doon kasi inaaral ko paano bang itsura ng genus na to, ano bang itsura ng genus na to, ganyan. So, yung pag-process ko talaga ng data namin, kada transect, sobrang tagal, umaabot ng isang linggo, ganyan, pag-process ng photos. And, ang daming beses kong nag-consult sa advisor ko, tama ba tong ID ko, ma'am? Ganyan, anong coral po ba to? Ito yung listahan ng mga hindi ko sure, tama ba to? Paki-check, ganyan. Kaya minsan, sorry ma'am, pero inabot kami ng gabi. Kasi papacheck ko sa kanya, ganyan. Tapos, ayun, habang sa writing, naka-experience din ako, syempre, ng writer's block, ganyan. Tapos, kasabay pa to ng iba kong requirements sa school kasi nga, thesis ko siya and hindi lang naman yun yung ginagawa ko. Tapos, kaya nung nag-exam week na kami, natatakot talaga ako. Kasi last sem ko na to Nung sinusulat ko, natatakot talaga ako. Sabi ko, matatapos ko ba to in time? Madedelay ba ako? Aabot ba ako sa graduation? Kaya, ayun, yun yung main challenges ko. Kasi, thankfully, yan nga, wala naman ako naging problema talaga sa data collection part. Milestone talaga sa mga researchers yung yung first paper na yan Pag nagawa mo yung first draft na yan, parang malaking ginhawa siya. Oo. Talaga, ang sarap sa feeling pag tapos na siya, tapos pinasa mo. Okay, pwedeng hindi ko na muna siya isipin ng ilang buwan hanggang sa dumating yung feedback. Pero yung sa case mo kasi, di ba, sinulat mo muna siya as a college thesis, tapos parang ni-restructure mo to a paper. Gaano kalaki yung pag-modify mo ng structure mo from that college thesis para maging isang paper na siya? Actually, significant din talaga yung changes na nangyari. Kasi parang iba pa yung pagkaka-frame namin ng results namin ng thesis ko. And then nung
nung balak na namin siyang i-publish, na pinag-usapan ulit namin na advisor ko, binasa ulit namin na, what if palitan natin yung perspective natin dito sa data natin. Ganyan. So, malaki-laking revisions, may mga na-keep, especially mga introduction, kasi more on context naman yun. Pero yung discussion, ang dami naming naging revisions. Dagdag pa kasi yung thesis ko, ako lang nagsulat noon, and with the help of my advisor, yung mga suggestions. Nung balak na namin siyang i-publish, naging co-authors ko rin yung ibang part ng team ko doon. So, meron rin akong mga naging co-author na prof na rin, ganyan. So, marami ring insight na nag-pour in pa nung meant na siya, nung we're revising it for publication. Kaya, ayun, ang laking help sa akin na mas marami na kaming nagsusulat nung paper namin kesa nung ako lang mag-isa nung thesis ko pa siya or research ko pa. And I guess pati yung writing style din na bago, no? Kasi mapapansin mo yan yung mga dati mong sinulat at yung mga mas bago mong sinulat. Parang nag-evolve yung way of writing mo. Totoo. Iba-iba rin kasi kada tao, iba-iba rin yung writing style. Tapos, pag may input yung iba kong co-authors na magagaling na, makikita ko, ganda ng pagkakasulat niya dito. So, i-adapt ko na yun. Tapos, mag-iiba na naman yung writing style ko. Yun nga, nag-evolve nga lang siya. Pero, maganda dun is, yung evolution naman niya is for improvement. Ayun. So, very important din na open ka sa revisions kasi I think ito din yung malaking challenge sa mga estudyante kapag nagsusulat, parang never ending na revision sa advisor mo. Parang parang di na nakontento. pero kahit ganun siya na ka-taxing, masaya rin siya at least sa experience ko, kasi makikita mo na pag nagre-revise, oo nga, no, parang mas maganda pala if ganito ko siya sinulat, or mas maganda pala if sa ganitong lens ko siya tinignan. Tapos doon, parang learning experience siya, na pag kada revise mo, kada may input ka na nakukuha, may bago ka natututunan. So, all in all, ilang revisions yung inabot mo? Rough estimate? From the very first draft ng college thesis mo hanggang sa na-publish na siya to a full paper? Ilan ba yun? From my very first draft to until natapos yung college thesis ko, siguro mga 5 revision, ganyan. Yung iba, may mga major, ganyan, may mga minor. Tapos after nun, nag-revise na naman kami. Siguro umabot din ng mga 2 revisions. And then, nakuha namin yung feedback, nag-revise ulit kami. And then, after nun, natanggap na, sabi, pero may onti lang kayong need palit. May onti kayong need i-revise. So, nag-revise na naman, pero at least relatively minor na lang siya. And then, ayun na, finally na-publish siya. Ayan. Sa mga nakikinig na nanood, that's a very normal process sa research. So, dito naman, ano yung masasabi mo na ugly na experience mo in doing this research? Sa totoo lang, wala ako masyadong naging ugly, I would say. Kasi, personally, hindi ko tinuturing na ugly yung mga challenges na na-face ko. Kasi, kailangan yun, part talaga yun ng research process. Simula data collection until sa writing. Siguro yung ugly experiences ko, which is more of actually fun. Kasi nung nandun na kami, nasa fieldwork na kami, naalala ko lang, nandun ako for marine research. Pumunta na kami, sumakay na kami ng bangka namin papunta sa gitna nung sa site namin, nasa gitna na kami ng dagat. Tapos tinanong ako ng advisor ko. Sabi niya, marunong ka ba mag-duck dive? Tinanong niya ako. Anong duck dive? Sisisid ka lang. Marunong, yun, parang basically, technique kasi siya para sumisid ng maayos. So, tinanong niya ako, marunong ka ba, parang ganun, tinanong niya, marunong ka ba sumisid? Hesitant pa ako, sagot sabi ko, hindi po ma'am. Like, nandun na kami sa gitna ng dagat, tapos tsaka lang ako umamin na hindi ako marunong sumisid. Tapos sabi niya, ha? Sabi niya sa akin talaga, ha? Hindi ka marunong?
pumunta ka doon, mag-practice ka sa gilid, magpaturo ka kay ganyan-ganyan. Parang natatawa na lang ako na nahihiya ako nung time na yon. Pero thankfully, natuto naman ako right there and then. And na-practice ko naman na siya noon. So habang sila nagko-collect ng data, ako nagpo-practice paano ba sumisid, anong gagawin ko, ganyan. Pero nakakatawa lang na parang literally all I had was my slate and a dream. Tapos hindi ako marunong parang anong gagawin ko. Pero aside from that, siguro yung mga classic na not so ugly part naman ng marine research, yung gigising ka ng maaga, tapos pagkagising mo ng maaga, babiyahe na kayo, magbabangka na kayo, wala ka pa, hindi pa gising yung diwa mo, pero kailangan mo mag-collect ng data, tapos pagtalon mo, sobrang lamig pala ng tubig. Kaya pag ahon mo, nanginginig-ginig ka na, tapos tatambay ako dun sa nasisikatan ng araw, kaya sunburn naman ang nakuha ko. Thankful naman ako na wala akong naging memorable na ugly or bad experiences. And I must say, na-enjoy ko talaga yung research. I guess enjoyable talaga yung lahat ng fieldworks pagdating sa marine research. Kasi parang bakasyon. Parang bakasyon na may halang trabaho. Yan ang pinaka nilulook forward talaga usually sa marine research, yung fieldwork. Tapos after ng fieldwork, wala na, mag-a-analyze ka na sa tapat ka ng computer, mag-a-analyze, magsusulatin na. At what point na nasabi nyo na pwede na to as isang thesis or isang paper? Hanggang dito na lang yung gagawin natin. Na-realize ko na parang, pwede ko na tong ipasa for publication. Nung parang na-internalize ko, okay, important to. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko na, yung sabi ko na wala pang baseline data before sa kalatagan. And nung na-realize namin yung research gap na yun, sabi namin, paano mo naman yun ma-solve? Wala ka nga talagang data beforehand. So, dun ko na-realize, okay, so ibig sabihin kailangan pala talaga to and kailangan ko to ma-publish. Kasi sa kalatagan, sobrang lawak and ang ganda ng coral reefs talaga nila. And gusto ko, kahit pa paano makakontribute ako na mapangalagaan sila. So, ayun, sinulat ko siya. And then, sobrang daming revisions, yun nga yung sinabi ko. And then, naka-receive kami ng feedback from reviewers until hanggang sa nasatisfy na kami na, okay, ready na to for publication. Kasi, it helps din na marami kami sa team, marami rin akong co-authors. So, it helps din na para ma-judge mo na, okay, ready na nga to. Kasi sila, for them, okay na siya. For me, okay na siya. So, at least marami kayong nagsabi na, okay, this is ready for publication. And then, paano nyo pinili yung Paano nyo pinili yung journal? Kung saan nyo siya ipapasa? Big factor sa amin na ito, yung research namin is for a local community dito sa Pilipinas. And para siya sa, Calatagan, Batangas. So, kung local yung data namin and para yun sa kanila, hindi na namin kinonsider na magpasa sa international journals. Kasi paano naman mababasa kasi ang intended audience mo is yung locals, diba? Paano naman nila mababasa yun kung yung paper mo is behind a paywall, diba? Or kailangan hanapin mo pa siya sa isang international journal. So big factor yun na local yung journal na pagpapublish siya namin. Kaya Philippine Journal of Science talaga yung perfect avenue para sa research namin. Yung data nyo ba, like yung mga photos and all, may online repository kayo or yan by request para mahingi sa inyo? I'm not sure if pwede siyang mahingi, pero kasi as of now wala siyang online repository. Kasi naman na yun process naman yung data na yun. And yun lang din, kung ano yung nakita namin sa photos, yun lang din yung nireport namin sa paper in text form. So, not much difference naman. Ayun. So, moving forward, what are your plans with this research? Ang main plan namin ang napapag-usapan namin, ay gusto namin kumpletuhin yung story ng data namin. Kasi, actually this year, nung bandang April,
na-experience natin sa Pilipinas yung 4th Global Coral Bleaching Event. And ang daming reefs talaga sa Pilipinas na ang nag-bleaching, and makikita mo sa map nila, halos yung buong side, yung left side, western side ng Pilipinas, pulang-pula talaga kasi nagkakaroon nga ng bleaching event. So, nung kasagsagan nun, na we had the opportunity to go back to our sites nung May, kasi April dineclare na may Global Coral Bleaching Event. May nakabalik yung team namin, and then nung end ng June, nakabalik rin. So, since we have quantitative data na sa state nila, bago pa nangyari itong recent bleaching event, yung research nga namin. Ngayon, pwede na natin masukat kung gaano ka-intense yung naging bleaching kasi may mapagkukumpara na tayo na healthy sila before, ito yung data ito yung values ng healthy sila. Ngayon nag-bleaching, ano na yung values ng health nila based sa color. Gaano karami na yung nabawasan ba yung corals, ganyan. So, ayun, plano namin, kompletuhin namin yung story ng data namin. Kasi itong baseline data, parang start lang siya. And hopefully, ma-capture din namin yung progression ng pagkawala ng color, kung bumababa yung color scores, pati syempre yung pag-recover. Kaya yun ang napag-uusapan namin lately. Tinutuloy mo siya sa current work mo or yung dun sa group ng advisor mo ng college? Dun na siya sa group ng advisor ko ng college. In touch pa rin ako sa kanila, and nung mga previous times, sila lang yung may opportunity kasi nag-field trip sila doon, so sila yung mag-collect para sa sideline, collect sila ng data, and then, ayun, may mga plans kami na bumalik. Pero hindi na siya sa work ko, parang na siya, side project ko na siya. I see. Pero yung sa current work mo, ano naman yung ginagawa mo? How different is it dun sa paper mo? Yung lalo na sa benthic composition na part, very similar. Like, sobrang na-apply ko yung naging learnings ko ng thesis ko sa pag-ID ng corals, lalo na ngayon. Parang ganun pa rin ginagawa namin Kasi sa project namin, nagde-develop kami ng methods to monitor coral reefs. So, more on benthic composition kami. So, very similar siya actually. Except that, ngayon, ako, isa naman na ako sa mga nagsuscuba na kasi kaka-certify ko lang. So, ako naman na ngayon, dati ako lang nagpa-process. Ngayon, kami na yung nag-take ng mga photo-transect, ganyan. Very, very similar siya. Ano yung mga advice mo sa mga aspiring researchers? Sa mga aspiring researchers, pinakauna kong advice na mabibigay, and I would say one of the most important, is that choose your advisors well. Sobrang laking impact nun. Kasi yung advisor mo, ang laking impact niyan sa magiging research experience mo. May mga taong parang naging nightmare sa kanila yung research dahil sa advisor nila, ganyan. And meron namang fortunate people like me na sobrang na-enjoy ko yung research dahil sa advisor ko. Kaya I saw it as a nice, parang a nice career path. Kasi nga na-enjoy ko siya. Kaya shoutout sa advisor ko, kay Ma'am Elma, you're the best. And aside from your advisor, important din yung ibang people na nakapaligid sa'yo. So, dapat you keep yourself in a circle na minamotivate niyo isa't isa and naniniwala kayo sa dreams niyo. Kasi malaking tulong yun sa mental health. Aside from that, second, isa sa mga lagi kong sinasabi sa sarili ko kasi nasa ano pa lang, wala pa akong 1 year sa first job ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na you should allow yourself to become a beginner. As aspiring researchers, alam mo yun, hindi mo naman ma-expect na magaling ka agad dun sa field na napili mo. Dapat, as you do your research, ganyan, sobrang daming self-doubt na papasok, aatake yung imposter syndrome mo. Alam ko yan. Kaya, dapat laging i-acknowledge mo na ang dami mo pang room for learning. Kasi, ayun, beginner ka pa lang. While acknowledging that you have so much room for learning,
kailangan mo rin i-remind yung self mo na yung mga taong nilook up to mo, yan sila Sir Al, ganyan, dumaan din yan sa stage na naging beginner pa rin sila. Dapat ina-acknowledge mo yun. And alam mo yun, kasi that will help you set more realistic expectations of yourself. Yung mga mistakes mo, hindi mo na i-beat up yung sarili mo dahil sa mga mistakes mo. Instead, gagawin mo siyang learning experience. And mas magiging conscious ka sa things na kailangan mo pang i-improve. And dapat active ka sa pagsisearch ng opportunities mo. Kahit hindi required o hindi sabihin man, ikaw mismo maghanap ka ng opportunities. Baka meron pala diyang mga labs na interested ka, tapos mag-open ng internship, mag-try ka, mag-apply kahit hindi pa internship era ng college life mo. Pwede ka pa rin mag-internship eh. And hindi rin naman kailangan na yung opportunities na to ay maging as grand as devoting your time to become an intern. Kunyari may mga seminars, yung mga people na nilo-look up to mo, or meron silang mga talk, sipagan mo umattend, makinig ka. And when you have these invaluable opportunities, make the most out of them talaga. I-maximize mo yung learnings mo. If wala ka namang mahanap na opportunities, why not try mo? Ikaw yung magbukas ng opportunity for you. Ito yung natutunan ko talaga nung hindi ko in-expect na may mag-open na opportunities para sa akin. Nung nag-cold email lang ako sa mga people na hindi naman ako kilala. Ikaw, try mo, ikaw yung mag-open ng opportunity for yourself. Kung walang posting, yun na, mag-cold email ka. Walang doesn't hurt to try naman. If wala, kung wala pang opportunity, wag ka lang mag-spam ng email. Oo, yun lang. Wag ka lang mag-spam. Pero yun, okay, kung walang opportunity na malaking confidence booster pa rin yung kahit magbigay man lang sila ng advice sa'yo. Ganun. And sa aspiring researchers natin, marami kang maririnig na negative about research, lalo na dito sa Pilipinas, na mahirap maghanap ng funding, that we're overworked, pero underpaid naman, ganyan. While they can be true, hindi ko naman i-deny yun, let's continue to remind ourselves naman of our dreams and how we are needed sa society natin, di ba? Hindi naman pwedeng lahat tayo mangarap maging doktor, hindi naman pwedeng lahat tayo maging engineer, maging architect, maging lawyer. Maraming Pilipino ang nagde-depend sa marine resources natin. And dapat talaga pinapangalagaan siya. So, ayun, we can be persistent sa dreams natin while also continuing to call for better working conditions for science and technology people in the country. Gusto ko yung binanggit mo yung pagiging beginner, yung yung mga taong nilook up natin, yung mga advisors natin, at some point naging beginners din sila. Actually, kahit sa late stage ng career nila, nagiging beginner din sila lalo na pag in-explore nila yung bagong research topic. Totoo. Nung nagsimula ako sa PhD, like yung first year ko sa PhD, nag-uusap kami ng advisor ko ng research topic ko. Tapos sabi niya sa akin, I have never done this before. This will be the first time. So sabay namin inaaral namin yung methods na ginawa ng mga previous papers. Dinidiscuss namin yung mga limitations ng mga previous studies at kung ano yung pwede naming magawa. So ayun, i-allow natin na maging beginners tayo, matuto ng mga bagong techniques at matuto sa mga tao sa paligid natin. Ayun. And lastly, do you have anything to promote? Personally, wala naman akong gustong i-promote. Wala naman akong sarili kong podcast. Pero gusto ko lang na sabihin sa mga nakikinig and sa mga nanonood na support natin yung mga organizations and initiatives that care for our environment and that especially care for our ocean. Yung mga Oceana, Save Philippine Seas, Wildlife Conservation Society, WWF, o yan yung Marine Wildlife Watch. Yun lang. Support natin sila sa mga initiatives nila, and kahit yung maliliit na pag-like, pag-share ng mga post nila, malaking tulong rin yun. Kasi, lalo na sa mga aspiring researchers dyan, alam mo yung mga pag-share mo ng mga simpleng Facebook post na, alam, may cute na turtle, ganyan, merong cute na isda,
hindi mo alam, possible mag-awaken yan sa passion ng ibang mga younger generations natin na, gusto ko pangalagaan to kasi ang ganda nito, parang ganda. Yan lang. Ngayon nga sikat na sikat yung mga picture at videos niya ni Mudeng. Alam mo ba yan? Diba? Yung hippo na sobrang cute. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. I hope madami kayong natutunan. And see you everyone sa next episode. Maraming salamat sa pakikinig and also maraming salamat kay Gab sa pag-unlock ng aming invitation. Thank you rin po.